because they're going to have to put their position on paper and present it before the Supreme Court. So, mamaya, Madam Chair, more factual na lang yung mga tanong ko rather than issues para yung facts naman, SOJ is not naman under dispute, di ba? And will help us pa nga sa doon. But this is just an example. And I just read this morning, pero nagulat lang ako doon na yung prosecutor pala may ganun allegation, no? Oo. Kaya nga nagkagulantaan. Explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am. Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil? Madam Chair, I just want to make clear na ang kabaho po ng pulis natin, yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari, we rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they did nagagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, uulitin ko, we are, dapat yung PCTC nagdala ng kayo walang warrant. It was stated, ipapadala po through diplomatic po yun eh. So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yun? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayo. We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. The next day being? The warrant that came from the Kaya nga, what day system. The next day is 12. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte? Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po natin pinigay. Madam Chair, can I Sinasabi clarify? din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan, Can I bakit clarify? meron pa? It was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. Electronic yung nakuha po na... No. Ano ang pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas noon pag sealed? When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the warrant. Hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, I don't may option na hindi padaan. Kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC. So we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, di ba, to unseal it, then, syempre, Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na... Yes, we showed it to the President and to his lawyer. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you inaresto si former President, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin. Yes, ma'am. It was already with you. Yes, Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong ma'am. official copy? Electronic copy, ma'am, Electronic given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po copy of the warrant, not electronic copy of... Dinami-dami nang Yusek nag-aresto. Kaya nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal, at talagang... binigyan po namin sa... Saan? Saan at 250 kailan? po, binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy... Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya, hard copy po. So, About shortly before 12 po, around 12, around noon at that time po. Noon? Noon time? Naibigay ng noon time?
Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga pa noon? Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun nung hihingi When they sila? arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or at, So dalawang oras bigay. Just to be clear, Yes. just to be clear, General Torre, maybe you can explain serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to, ano ba nangyari doon, General, pagkatapos doon? They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulyon met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension, doon na lang sa 250th Airlift Wing. So we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tension ng lahat. And then we, after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone, which basically it's memorized already. So just a formality, and then they asked at that juncture, they asked for the written, they want a printed copy. So I went out of the room, stepped out of the room, printed it, and gave it to them. May allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo. Parang simplified lang or pinaiklian. Tama ba? O buong-buo? Buo-buo yun, ma'am. It was Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na yun? Yes, So yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor? Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in assigned So Attorney receiving copy. Delgra. Yes, ma'am. Pero nakita ko sa ating video na iba ang pangyayari tungkol sa abogado. Pwede bang panoorin natin? Kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong pakialam sa lawyer. Kasi nga, Saan mo ano yung lawyer? Huwag na tayo nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! Hindi, sandali. Yung mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Okay, si General Torre, hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? I've been forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And Interesting use force. You were forcing them. Yes, So you ma'am. admit you forced them. You I used have violence. to. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay ginawa na General namin naman, buong sa araw. dinaming tatanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. O kaya bang lumaban nun? In fairness to the President, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus,
the former president actually acceded and said, sige na, alis na tayo. And you saw that on video. Well, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga din, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Ikalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10, alas 12 12 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock na- kanina, 10 o'clock Mga 8 o'clock yan, ma'am. Yung kay Delgra. O, anong oras na yun? Mga 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 Si a.m. Delgra. Ay, 8 p.m. Yes, ma'am. Gaano katagal na yon? 10 hours, ma'am. 9 hours. Naka 9 to 10 hours na. So, sa palagay mo, si former president had sufficient chance to challenge na the validity of the arrest. So, sinasabi ninyo na 9 to 10 hours na yan. Kasi nakuha niya yung warrant nung alas 12 mahigit. Hating gabi lampas, ano? Tapos, Tanghali, ma'am. Tanghali, ma'am. Niya nakuha ang okay, warrant. tapos, tumagal pa sila ng ilang oras. 11 hours. Ng 11 hours, sinasabi po ninyo. Yes, ma'am. They attended to serve the warrant when they disembarked. They asked that it be deferred until they reached 250. Upon reaching 250, they asked for some refreshments and they cooled down. Upon being more calm and after conferring with their lawyers, the warrant of arrest was served in toto, in full, and their rights were read. Itong 9 to 10 hours sapat na para sa isang pangkaraniwang tao na makakuha ng sariling abogado, tapos i-check yung kanyang warrant, pagkatapos mag-draft, mag-file ng maayos na petisyon ng habeas corpus. Ganun ba yun? Ma'am, you must, I think the record showed that there were 3 lawyers with him in conference with him during the entire time. Attorney Delgra. Paano makakapag-file yun? Gabing-gabi na, hindi naman court hours. They had filed a case of a TRO with the Supreme Court. They tried their legal remedy. It was duly recorded and there was no TRO given by the court, ma'am. So, ma'am, just to be clear, they had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers by approaching the Supreme Court. So there was no due process denied, ma'am. Tatanungin ko kay Attorney Medina, ang ating constitutionalist po rito. Masasabi ba natin na nabigyan si PRRD ng sapat na pagkakataon para alamin itong validity ng kanyang, yung katotohanan ng kanyang pag-aaresto? Ilang oras ba yung sinasabi natin na sufficient time, yung sapat na panahon? Madam Chair, just to clarify, I will just be consistent with the opinion that I posted that there was no reasonable opportunity. That is not to denigrate or cast aspersion on the character or competence of our officials. And also, I have very limited facts when I wrote the opinion. But just as a comparison, if you filed an extrajudicial proceeding, if you will file a petition, the court will order the arrest. The subject of the arrest will have the opportunity to answer, and then the court will have the opportunity also present evidence. The court will have the opportunity to weigh the evidence, and then issue the ruling. For example, in the case of Mark Jimenez, he had more or less over a year to dispute his extradition. So, if that would be the standard, that might be considered reasonable opportunity to be heard. So yung sinasabi nila na 10 oras na nag-iintay, talagang panay pa rin ang tutol, hindi sapat na panahon yun. Kasi magpipila ka pa ng kaso, magdadraft ka pa ng petisyon, dadalhin mo pa. Hindi po ba? So hindi pa rin sapat kahit sabihin natin matagal sila nandun sa airport? I will just be consistent with what I wrote, Your Honor. My initial view was yes, 6 hours, office hours, or less, 5 hours, to seek relief from the courts.
may not be characterized as reasonable opportunity to be heard. Of course, that is disputable. That's just my personal opinion with limited facts. I'm sure the officers concerned have good reasons, and that can easily be disputed in court.